Anong date ba ngayon? 05/20 2025. So meron tayong tanggap na HP. Low power to. Buksan na natin ang laptop. Ang problem nito ay low power. HP. So yun, walang araw mga tropa pits. So meron tayong tanggap ng HP na laptop. So ang problem ito ay no power. Sa tingin ko ito ay napagawa lang sa iba eh. So ano ba model nito? HP na ano to? Puro i5 8040G. So check natin yung supply kung may output na 19 volts. So good naman yung supply niya. May 19 volts naman siya. Ayun 19 volts naman siya. So ibig sabihin yung power supply niya good naman. So di tayo mag-check sa board. Check natin yung board kung may output na 19 volts. So meron naman siyang 19 volts sa board. Kita ba? 19 volts. Meron. Saka dun sa battery kung may output yung battery terminal. Kita ba? Wala po. Dito natin. Shoots. Ayan, kita ba? Yung kita. Battery, dapat may output siya ng 1.8 saka 2.3. So yun, meron siyang 3 volts na output. Ayan. So good yung ano niya, battery output niya. Sabi yung laptop, fully charged to. Yun nga lang, ayos yung mag-power on. Yan meron siyang 1.8 saka 3.3 volts output. So ibig sabihin yung ito, either yung board nag-ano lang siya, naka-press lang siya. So ibig sabihin may supply yung board pero ayaw mag-on. So pinaka basic na gagawin natin dito sa ganitong problem, although may supply na 19 volts saka 3.3 and 1.8, ito sa power rail niya okay naman siya eh. Second saka first MOSFET good, may output naman siya. So yung good naman yung 19. So sa gantong laptop na HP, so bagong model to eh, para bagong model to eh.
So check natin yung ano. Pag ganito kasi ano siya eh. Good yung 19, may output doon sa power output sa battery niya 3.3 saka 1.8. So all in all, good naman yung supply niya. Present naman lahat ng supply niya. So pag ganito, sa tingin ko nakapress lang yung ano niya, supply sa iba. So kailangan natin dito ay reset. So sa mga taga technician dyan, so alam nyo na ang pinaka basic na ganitong problema. Tanggalin ko yung power cord. So yun, pag ganito kasi problema nito, unang ginagawa ko sa ganito, ito yung CMOS, di ba? CMOS battery. So pag ganito kasi, ang gagawin dyan, tanggalin mo yung CMOS dyan. Ito. Tanggalin mo siya. Madalas sa ano eh, sa mga ganitong laptop na mga bago. Good naman lahat ng supply, pero ayaw mag power on dun sa keyboard. So hindi ko naman ibig sabihin lahat na ganito, pero madalas ganito ang ginagawa ko. Ito yung pinaka basic na gagawin natin pag present yung 19 volts saka 3.3 saka 1.8 volts sa supply dito sa board. So yun doon. So yun, ito yung CMOS battery sinasabi ko. Ayan, CMOS battery, yung itim. Yung iba naman yan, naka ano sa board, katulad dito, naka mount sa board. Saan ba yun? Wala ito eh. Yung iba dyan naka mount sa board eh. CMOS battery. Wala tayong sample dito na naka-mount sa board. Ay, natin sa kabila. Ito wala rin eh. Mga lumang board. So yun, meron tayo sample dito kung ano, CMOS na nakamount sa board. Katulad dito, ito, nakamount sa board yung CMOS battery nya. Pero sa ngayon, yung gagawin natin, siwalay dun sa board. So ang gagawin natin dito, pag gano'n, ito yung mga basic lang na hindi naman lahat, although ganito ang problema, hindi naman lahat pwedeng ganito ang solusyon nito. So ito lang yung ginagawa ko dito. So sana mag-work sa natin sa tanggap nating laptop ngayon. So yun, tingnan mo yung terminal dito, tanggalin mo itong battery na CMOS, tanggalin mo sa connector nya. So reset mo dito yung dalawang terminal na maliit, pagdidikitin mo lang yan. Mga ano, 1 to 5 seconds, okay, 10 seconds, okay na yan. Then ulit natin. Yun. Hindi ko sasabi lahat ng gantong problema na no power, ito yung solusyon. So ito lang ginagawa ko, pinaka basic lang na ginagawa ko sa gantong sitwasyon na lahat ng voltage present sa board. So yun, nareset ko na yung terminal ng battery na CMOS. Nareset ko na siya. So ngayon, check natin kung gagana ba yung ginawa natin na unang solusyon sa ganitong problema. So bago pa kasi ito eh. Pag mga bago pang laptop, ganun ang unang ginagawa ko. Bago galawin yung ibang parts, so ito yung munang basic. Ang iba naman dyan, shorted yung board ng keyboard at ng monitor LCD. So yun, try natin. Kalaki mo na, boy. Lalong lumalaki ka.
May cellphone si Kim! Jesus man! So yun, try natin. Yun o, ano yung, kita ba? Umila yung caps lock. At yung power. Yun. Check natin kung mag-display. Hindi lahat ng laptop ganito ah. Kaya pinaka-basic lang itong ano, ginawa natin. Kasi itong laptop ay bago pa siya eh. So, possible yung ano ito. Natulog lang yung system niya o kaya yung pinaka sa board. So, yun oh. Umikot yung pan. Kita ba? Umikot yung pan. Ayan oh, umikot yung pan. Check natin kung may display. Wait natin kung magkaka-display. HP Core i5 to B Pro Intel. So wait natin mga ilang minutes, seconds. So yun o, kita nyo? Kita ba? Ayun o, yung display nag-on. So yun, ano lang, hindi naman lahat ganito ang solusyon sa mga no power. So ito yung pinaka basic ko lang na ginagawa, although kasi ito yung laptop ay bagong bago pa eh. So bago ko gagalawin yung mga ibang parts sa board, yun mo lang ginagawa. O kaya yung battery, kailangan mo i-reset yung battery, o yung yun tulad nun, same sa battery i-reset natin, o yung mismo pinaka battery nya. So yun, so ngayon wala tayong ginawa, yun lang, no power yung natin laptop na tanggap na for repair. So ano pang ginagawa natin? Pera na to. So good, thank you. Yun o, yun, kunting reset lang, yun, power na, pera na. Yun, thank you guys. Ito munang ma-share ko ngayon sa inyo. Basic basic troubleshoot lang sa mga gatong mga bagong laptop. So ito kasi ito manufactured to ng ano eh, last year lang to eh. Kaya halos bago pa siya. HP. Yun, no power ngayon, may power na. Thank you.